Bawat segundo may handog na kwento Tinig na totoo at boses ng bayan. sa paghahatid ng impormasyon na makabuluhan. Ito ang Radyo Ora mismo, 8:58. Magandang araw mga ka-ora. Narito na ang Radyo Ora mismo kung saan ang bawat kwento'y tiyak, may saysay at puso. Sa nag-iinit at nagbabagang mga balita, electricity distribution supply ng bansa inaayos na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinihikayat na magpasubok sa paggamit ng droga. Department of Health pinapaalala ang pagbabakuna ng mga bata at sa paglaganap ng mga kaso ng pertussis. Iran umatake sa Israel gamit ang 300 drones. Paris Olympics 2024 ay nalalapit na. Unang-una sa ating mga balita, electricity distribution supply ng bansa ay kasalukuyang inaayos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Ito ay inuulat ni Nathaniel Hadromeo. Nitiyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat upang ayusin ang electricity supply ng bansa. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagbibigay importansya sa mga ordinaryong electric consumers, gayon din sa mga business at manufacturers. Ayon sa Pangulo, mula sa supply hanggang sa distribution ng side ng kuryente, sinisikap ng pamahalaan na maayos upang masiguro ang sapat na supply ng kuryente, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan. Ipinagmamalaki rin ni Pangulong Marcos ang pagiging pioneer ng Ilocos Norte sa renewable energy sa pamamagitan ng pagtatayo ng wind farm. Sinabi ng Pangulo na ang unang wind farm sa Southeast Asia ay naitayo sa bayan ng Bagui at nangyari sa panahon ng kanyang termino noon bilang gobernador ng Ilocos Norte. Muli ako si Nathaniel Hadromeo, nag-uula, Radyo Ora mismo. Hinikayat ni former Executive Secretary Vic Rodriguez si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang drug test upang pabulaanan ang mga akusasyon sa kanya tungkol sa paggamit ng droga. Narito si Adara Sarsha para sa ulat. Dating Executive Secretary ng Pangulo na si Atty. Vic Rodriguez ay sumailalim sa credible hair follicle drug test upang matahimik na ang mga akusasyon na siya ay gumagamit ng iligal na droga. Wika ni Rodriguez nung siya'y tinanong sa pahayag ni Marcos noong Enero, hindi raw niya inaalintana o sinasagot ang mga tanong patungkol sa akusasyon ng kanyang paggamit ng droga. Ayon sa kanya, hindi yan pagmamataas at ang ibig sabihin lamang nun ay pinakikigandila ang boses ng mga taong bayan. Si Rodriguez ay bumaba ng administrasyon ni Marcos noong 2022 upang makapaglaan ng oras sa kanyang pamilya ayon sa isang panayan. Be, kain tayo sa labas. Naku, be, ang mamahal. Mauubos ba ko niyan? Teka. May alam akong pasok sa budget nating pareho. Sa bagong mix and match combo ng Jollibee. Sa presyong isa, ikaw ay handugan ni Jollibee ng dalawa. Isang main at isang side. Lahat panalo. With your chosen pair, mapayam burger man yan, spaghetti o tuna pie. Kahit anong mix and match combo pa ang piliin mo. Pasok sa panlasa at pasok din sa bulsa. Jollibee Mix and Match Combo. Choose your sulit sarap combo for only 75 pesos. Ano be? Chika? G ako dyan. Bukas ulit biya after class. G. Dahil sa kaakibat ng pagtaas ng mga kaso ng pertussis, pinaalala ng Department of Health sa publiko ang pagpapakuna sa mga bata upang ito'y malabanan. Nagbabalita, Clarice Legazpi. Ayon sa tala ng Department of Health o DOH, mayroon pa ring sapat na stock ang Pilipinas ng mga vaccine na epektibo laban sa pertussis at mayroon pang 6 na milyong dose na inaasahang darating sa Hulyo. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil tumaas ang mga kaso ng pertussis sa unang quarter ng 2024. Sa isang press briefing noong Webes, iniulat ni Health Secretary Ted Herbosa ang 1,112 na kaso ng pertussis mula Enero hanggang Marso, na may 54 na pagkamatay. Sa mga ito, 70% ang naospital at karamihan ay mas bata pa sa 5 taong gulang. Binigyang diin ni Herbosa na lahat ng pagkamatay ay maiiwasan sa bakuna. Mula sa pakikipag-usap sa Quezon City Local Government Unit o LGU, sinabi niya na marami sa mga batang na ospital ay ilang araw na nagkasakit at dapat ay nabigyan na sila ng antibiotic sa oras na umabot sila ng 4 hanggang 5 araw nang hindi gumagaling. Muli, ito si Clarice Joy Legazpi, nagbabalita para sa Radyo Ora mismo. Mga ka-ora, dumako naman tayo sa iba pang panig ng mundo. Patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Israel at Palestine.
Kamakailan lang ay umatake ang Iran sa Israel sa pamamagitan ng 300 drones. Para sa iba pang mga detalye, narito si Johanna de Belen para sa ulat. Mga kasalukuyang update ukol sa labanan ng Israel at Palestine. Ayon sa United Nations Court, nasa bingit na ng peligro ang Middle East dahil sa awayan ng Israel at Palestine dahil sa pag-atake ng Iran. Ang labanan ay nagsimula dahil sa kasalukuyan ay sakop na rin ng Israel ang West Bank at inaangkin ang buong Jerusalem bilang kabisera nito, habang inaangkin ng mga Palestinian ang East Jerusalem bilang kabisera ng inaasam-asam na estado ng Palestina. Nitong ika-15 ng Abril, ang Iran ay umatake sa Israel gamit ang mahigit 300 drones. Napag-usapan ng War Cabinet ng Israel kung gaganti sila sa Iran para sa napakalaking drones at missile na pag-atake nito ng magdamag. Binalaan din ng kalihim ng United Nations na si Antonio Guterres ang international community laban sa mas malalim na pagbagsak ng mas malalang awayan. Kamakailan, nagkaroon din ng pandinig ang United Nations Court ukol dito dahil sa pagtaas ng death rate ng mga civilians ng Israel. Muli ako si Johanna de Belen nag-uulat para sa Radyo Ora Mismo. Ikaw ba ay problemado na sa kulob na amoy sa loob ng tahanan? Ang dapat na iyong makasama bilang kasangga ay ang Sheldon Air Freshener. Malalilak na halimuyak at matamis na amoy ng presas. Mabibili ang Sheldon Air Freshener in lilac and strawberry scent sa mga malapit na supermarket. Gawing kanais-nais ang iyong kapaligiran. Maaari mong magamit ang Sheldon Air Freshener sa iyong kotse, banyo, kwarto o kaya naman ay aparador. Kaya naman mga mare at pare, chill ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Sheldon Air Freshener. Para naman sa balitang sports, nalalapit na ang Paris Olympics 2024, kung saan sa unang pagkakataon ay pareho ang dami ng bilang ng mga female at male athletes na maglalaban para makamit ang gintong medalya. Nagbabalita, Zaira De Jesus. Markahan nyo na ang inyong kalendaryo dahil simula July 26 hanggang August 11 ay dadako na sa Paris ang pinakamagagaling na atleta sa mundo. Humanda na para sa isang history-making moment dahil sa pinakaunang pagkakataon ay parehong dami ng female at male athletes ang maglalaban-laban para sa ginintoang medalya. 13 mga atletang Pinoy na ang tutuloy sa Paris Olympics 2024. Nabanggit din ng POC President Abraham Tolentino o alias Bambol noong ika-12 ng Abril sa first POC Journey to Olympic briefing sa Milky Way Restaurant, Makati City na mayroon ng 13 qualified na mga atleta para sa Paris Olympics 2024. 9 na atleta naman ang pupunta sa Paris sa pamamagitan ng direct qualification. Ito ay sina Paul Walter Ernest John o EJ Obiana, mga boksingero na sina Yumer Felix Marshall, Nasty Petesio at Ira Villegas, weightlifters Vanessa Sarno, Erlin Ann Ando at John Fu Persinisa, at mga gymnast na sina Carlos Yulo at Alea Finegan. Ngunit, hindi naman pinalad na makapasok ang Filipino weightlifter na si Heidi Lindia sa paparating na Paris Olympics 2024. Sumunod pa dito ay ipinaklara rin ni Tolentino ang ika-12 at 13 na qualifiers. Pinangungunahan ito ni Kyla Sanchez at Jared Hatch na garantisadong pumesto sa swimming under university rule. Muli, ito si Zaira De Jesus, nag-uulat para sa Radyo Ora Mismo. Tayo naman ay pumunta sa balitang showbiz. Pansamantalang nakaliban sa mga aktibidad niya bilang K-pop idol si Lapidus member Chanty. Nagbabalita, Riz Quinto. Si Maria Chantal Videla o mas kilala bilang Shanty ay isang Filipino idol na vocalist member ng grupong kilala bilang Lapidus. Noong April 5, inanunsyo ng ahensya ni Ashanti na MLB Entertainment ang pahayag na nagsasabi ang idolo ay pansamantalang titigil muna sa anumang aktibidad ng grupo dahil siya ay na-diagnose na may chronic fatigue syndrome. Bukod dito, binanggit din ng ahensya na kapag bumalik siya ay babantayan nilang mabuti ang mga aktibidad ni Shanty dahil maaaring bumalik ang kanyang sakit. Ngunit sa ngayon, maayos na ang kalagayan ng idolo. Samantala, anak ni na Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez na si Andres Mulak, ibinunyag na hindi pa siya nagkaroon ng girlfriend sa isang kamakailang panayon at nais niya munang itutok ang sarili sa trabaho. Tinanong rin ng mga mamamahayag kung interesado siyang magkaroon ng love team. Ayon sa kanya, hindi pa raw siya naghahanap nito. Muli, ito si Riz Quinto nagbabalita para sa Radyo Ora Mismo.
Kasama ang inyong lingkod Kaora, Darwin Joseph. at kaora Jacob Ivan. Handog ang boses ng katotohanan araw-araw sa inyong mga tahanan. Muli, ito ang DZSB 858 Radyo Ora Mismo.